Hindi na itutuloy ng dating Ilocos Sur Governor na si Chavit Singson ang kanyang kandidatura sa pagkasenador sa papalapit na national and local elections sa Mayo. Personal na nagtungo si Singson sa tanggapan ng Commission on Elections sa Intramuros, Maynila araw ng Huwebes upang formal na iatras ang kanyang Certificate of Candidacy. Ayon kay Singson, umatras siya sa kanyang kandidatura dahil sa lagay ng kanyang kalusugan. Anya, tinamaan siya ng sakit na pneumonia. Batid din niyang hindi biro ang trabaho ng isang senador. Una nang nagpahayag ng kanyang withdrawal si Singson noong 12 ng Enero. Pneumonia, mas grabe sa pulmonya yun. Kung tamang pauli ako, ano yung kung maging senador? 5 days, 4 nights na ako makatulog. Lahat ng papatulog, silaksak sa akin. Ano pinainom? Ang last, yung liquid. Lalo nag-contradict. So, hindi nila alam gagawin. Sa kabila ng pag-atras sa kanyang kandidatura, nangako si Singson na patuloy niyang isusulong ang kanyang mga inisyatiba, partikular ang pagtulong sa transport group. Patuloy din niyang itataguyod ang financial literacy sa pamamagitan ng kanyang digital platform na VBank. Priority ko pa rin yung transport group dahil commitment ko yan. Hindi ako matras doon ang pagbibigay ng VBank. Because 77% ng ating kababayan walang bank account. Nade-deny lang yung sa bangko. Ngayon, they can apply online without going to the bank. At tinanggal ko lahat ng mga babayarin doon, service fee, para libre lahat. Nagpahayag naman siya ng suporta para sa darating na halalan, unang-una sa party list ng kanyang anak at ilang tumatakbong senador. Kasama ng dating gobernador sa pagtungo sa COMELEC ang kanyang anak na si Party List Representative Richelle Singson. Samantala, ngayong back to zero ang COMELEC sa pag-iimprenta ng balota at may panahon pa bago simulan ito ay matatanggal pa ng komisyon ang pangalan ni Singson sa balota. Sinabi ni Garcia na target nilang makapag-imprenta muli ng mga balota sa darating na Lunes. Yung Monday na printing po, that's the most ideal. Talagang at all cost gagawin natin dapat Monday. Pero siyempre po, titingnan natin yung development sa kasalukuyan. Lalo-lalo na 2,000 ballot faces po yan sa buong bansa. Hindi po basta ganun kadaling ginagawa yung ballot faces ng buong bansa. Kahit pasabihin natin na isang tao lang naman ang ilalagay doon sa pangalan. Dahil nga po isi-serialize ang bawat balota. Bukod dito, ani Garcia, malalaman din ng COMELEC ang epekto nito at ng desisyon ng Supreme Court doon sa numero na naka-assign sa bawat kandidato. Matatanda ang nagpalabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa pag-disqualify ng COMELEC sa ilang aspirant at iniutos na ilagay ang kanilang mga pangalan sa balota. Nabatid na aabot sa 6 na milyong balota na natapos ng iimprenta ng poll body para sa midterm elections ang mababaliwala at masasayang lamang. Kasunod ng desisyong ito ng SC. Ang importante po, mauna sana muna yung pag-imprenta ng balota. Pwede naman po namin gawin yung pagsira ng lahat ng mga balotang na-imprenta na nawala yung pangalan ng pinapalagay ng Korte Suprema. Makapagsimula na muna yung printing kasi siyempre ang importante lang, secure yung lahat ng mga na-inventaryo na na-imprenta ng mga balota na yan para naman maprotektahan, hindi manakaw, hindi mawala, hindi magamit sa darating na halalan. Talaga pong sayang yung 6 na milyon na balota. Kaya lang po talagang parte ng proseso at hindi naman natin pwedeng ipagkait sa isang petitioner o sa hindi pinalad sa COMELEC na na-disqualify yung pagpunta sa kataas-taasang hukuman. At siyempre, hindi rin natin masisisi ang Korte Suprema sa pag-exercise ng kanyang karapatan at kapangyarihan. So yan po ay dapat tanggapin na lang nating lahat ng ating mga kababayan na parte ng isang lehitimo na proseso. Rule of law, ika nga. At ang COMELEC na lang ang humihingi po ng paumanhin sa mga ganitong klaseng pangyayari. Basta po ang commitment ng COMELEC, bagamat nagkaganito, ay matutuloy ang halalan natin sa Mayo 12. At sana nga dito sa mga susunod na araw, lalo pat magsisimula muli tayo ng pag-iimprenta ng balota back to zero, ay sana nga po ay maging dire-diretso na. Yun naman po yung panalangin. At hindi na po pakiusap panalangin ng COMELEC. Yes po, ongoing po yung pag-inventaryo. Kung makikita nyo po sa inyo pong live streaming, dyan po sa NPO, ongoing po yung pag-isa-isa, inventaryo, dahil po sumulat na tayo kahapon sa ating pong Commission on Audit dito sa COMELEC at sinabi natin yung pangyayari at sinabi rin natin na baka pwede magpadala sila ng kanilang mga tauhan para masaksihan yung pag-iinventaryo ng bawat balota na naimprenta at later on
yung pagsira po nito, sana masaksihan din ng lahat kasama ang political parties, mga interest groups at citizens arm. Ang garansya natin, hindi magagamit yung mga original na balotang yan sa eleksyon ngayong darating na Mayo. Dahil baka kasi pagbintangan at sabihin na baka ito ay magamit ng ilang politiko. Kasama po yon yung barn ballots po. And siguro nga po yung mas maganda na sinabi nga po natin, para lang po walang issue, walang question, lalahatin na po natin. Kasi nga po binago namin ang election management system eh. Remember, binago natin yung election management system, babaguhin ang lahat ng ballot phases sa buong Pilipinas at pagkatapos po ay magkakaroon po ng separate na pagbabago din yung mga balota. So yan po yung ating pong problema. Kung kaya nagdesisyon na nga ang COMELEC na itigil at ibaliwala na yung lahat ng balota na naimprenta. Yung parliament kasi, Chair, wala namang national fund. Tama po yan, pero siyempre po meron pong serialization kasi ang lahat ng balota. Nakaserialize po kasi yan. And therefore, baka kasi dumating sa punto na hindi siya mag-imprenta doon sa ibang lugar because may serial number po, may nakaserialize yung mismo mga balota. So yan po yung mga nire-resolve ngayon. Anong malay naman po natin? Baka tapos ang technical problem na nire-resolve ngayon ng aming Information and Technology Department, mag-recommend naman sila na wag nang galawin ang Bangsamoro ballots, yung parliament. So, yan po, napakagandang balita po yan sa amin. Kaya lang sa kasalukuyan, pinapabayaan muna namin yung technical people namin na gawin yung dapat nilang gagawin. Kasi binigyan lang natin sila ng napakaiksing panahon na gawin yung ginawa nila in a matter of several weeks. Ito po, days lang namin pinapagawa sa kanila sapagkat kinakailangan matapos nila yung mismong EMS, Election Management System, dahil by 18 and 19 ay ipapatrusted build muli natin yung lahat. So dapat tapos po ang lahat ng yan para rin bago tayo mag-imprenta ng balota. Alam niyo po kung sakaling ngayon po niya gagawin talaga yung kanyang na-i-announce publicly na pag-withdraw, kami po naman ay nasisiyahan. Nalulugod po kami sa gagawin po niyan, bagamat siya po ay may karamdaman, sapagkat alam niyo, nung kasing nagdeklara po nung nakarang araw, si Governor Chavit Singson na siya ay mag-withdraw, siyempre po initial problem namin yan, paano po yung kanyang pangalan na nasa balota. Nagdesisyon po kami, hindi na matatanggal yung pangalan niya sa balota kasi nakag-i-imprenta na nga po tayo. Ngayon tayo po ay magbaback to zero sa pag-i-imprenta ng balota at may panahon po tayong ilang araw. Kung ngayon po gagawin, at least po matatanggal pa namin yung pangalan doon po sa balota. At the same time, malalaman natin ngayon ang epekto doon sa bilang ng mga o doon sa numero na naka-assign sa bawat kandidato after mailagay yung pinapalagay po ng ating kataas-taasang hukuman na pangalan ng kandidato as senator. So, Chair, ibig sabihin yung numero niya mabibigay lang sa iba, tatanggalin yung pangalan? Kung sakali po, ganun po ang mangyayari, either po tataas ba o bababa, kung ano man, kasi nga may pagbabago ba ganung may pumalit lang naman na isa din lang kung ganung may natanggal din na isa. May magbabago ba sa mga numero ng mga kandidato pagkatapos ng letter M? Chair, na-complete ba yan kung sino yung pwede pumalit sa number? Yes, yung M to S, posible kasing maapektuhan. Pero kung magwi-withdraw si Governor Chavit Singson, mukhang after ng S, hindi naman po maapektuhan. Pero kung hindi siya magwi-withdraw, yung M hanggang sa kahuliyang kandidato, apektado po yon.